Ayan. Good day guys, ito. Meron tayong dumating na unit ngayon, Nissan Almera. Galing pa to ng Quezon, Lokban, Quezon. Ayan. Ang concern ng may-ari dito, pumupugak-pugak yung makina, yung andar ng makina. Ayan. Ayan. Nalagay ko sa drive, mas malakas. Ayan. Medyo hindi ramdam dito sa RPM kasi konti lang yung galaw. Pero pag dun sa makina, mas ramdam yung ano niya, pupugak-pugak. Papalagay nyo nga sa drive. Oo. Lagay sa drive. Ayan. Sige. Ayan. Gumayanig yung buong makina, pati yung body kasama. Lakas, lakas. Pag dito sa tambucho, share ko sa inyo kung ano problema na ito. Ayan o. Parang inuubo-ubo. So kapag na-encounter nyo yung ganitong issue, may inuubo-ubo, ayan. Palyado po yan. May problema po sa makina yan. Ayan. Basta ano, naka-on ng aircon, naka-on ng headlight, nilagay mo sa drive, pupugak-pugak, ayan, may problema ang makina nyo. So mamaya, na-diagnose ko to, and then share ko sa inyo kung ano ang problema nito. Ang tinakbo pala nito ay 85,649 at 2016 model na Almera 1.5. Okay. Ayan. So dito may na-detect tayong fault code. Intake valve timing circuit B1. So check natin kung yan ba ay mabubura. Ayan. Check natin. Okay. So na-erase naman yung code. Then start natin yung engine. Okay na, pwede na start. Okay, start. Okay. Ayan. With data stream. So sa pag-check ng ganitong problema, hanggat maaari meron kayong scanner para ma-pinpoint kung ano talaga yung pinaka main problem o yung dahilan kung bakit siya namamalya. Ayan. So AF, ayan yung oxygen sensor, AC pressure sensor, ito yung sa aircon, accelerator sensor. Ayan. So kapag itong accelerator sensor ay gumagalaw naman kapag nire-rev nyo, ayan, ibig sabihin goods yan. Air conditioning, fuel, okay. Charging ng alternator, okay. So kailangan din alam maganda yung reading ng charging nyo o yung battery voltage nyo. Ayan. Kapag naka-off ang AC, since naka-under to, ayan, naka-under yung ating makina, yung reading nito is ayan, more than 13 volts. So goods yan. So kapag 12 volts lang yan ay mahina yung kuryente. So pwedeng kinukulang yung kuryente. Ayan, pero since ito okay naman, kaya okay tayo dyan. Close throttle position sensor. Ito, dito malalaman kapag sira yung throttle body mo. So kapag na-revolution mo siya, dapat pag-off siya. Ayan. Ayan, nag-off, kita nyo. Ayan. Coolant temp, since hindi naman nag-overheat, kaya okay yan. Cooling fan, naka-off. Itong cooling fan, kapag naka-on ng AC, on natin yung AC. Ayan. Ayan, naka-low speed. So, hindi yan related dun sa ano, sa issue niya. Engine speed, normal naman. So, sa mga ano natin, sa mga idle natin, sa 1.5, yan yung normal na reading. Ethanol, fuel pump on, oxygen sensor. Ito, isa pa sa mahalaga to na dapat yung malaman kapag kayo nagda-diagnose, yung reading na oxygen sensor. So based sa experience ko, kapag ito ay
naka-steady lang yung numbering niya, let's say mga 0.2 at hindi nagbabago, walang pagbabago dun sa reading ng oxygen sensor, ibig sabihin sira yung inyong oxygen sensor. Kapag ganyang HO2S1 bank 1, ibig sabihin oxygen sensor bank 1 yan. Ayan. Tapos dito makikita nyo yung HO2S1 monitor B1 ay naka-reach and lean, nagsiswitch yung dalawa, ibig sabihin goods yan. Yan. Ito naka-steady lang, okay to, walang problema to. Ito yung S2 bank 2, nakalin lang siya. Then idle speed, pulley, okay naman yung RPM. Idle earn volume learn, ito yung throttle body relearning completed, ibig sabihin naka-relearn yung throttle body nito. Ignition timing, so dito tayo papasok. Ang nangyayari kasi nagkakaroon siya ng misfiring. Kung makikita nyo, ang baba ng reading na ignition timing, so dapat nasa around 3 to 7 bottom top dead center yung reading na yan. So on natin yung aircon, tingnan natin kung magsesero siya. Ayan. Naka-aircon, then on natin yung headlights. Ayan. On ang headlight, naka-on ang AC. And then, ito, dito tayo sa ignition timing. Ayan. So, makikita nyo, nagsisero. Mag-negative. At mas lalong magdadrop yan, mag-negative yan kapag tayo ay naglagay sa drive. Lagay natin yung manibela sa drive. Yung cambio sa drive. So naka-drive tayo. Kita nyo, negative 3. Yan, 0. Yan. Tapos yung under ng makina ay abnormal na. Hindi na siya stable. Yan. So kapag ganyan, ang nangyayari dyan ay mayroong misfire. Negative 4. Kasi dapat kahit naka-drive ka, naka-aircon, naka-ilaw, walang ganyang hindi siya nagda-drop ng negative ang ignition timing. Injection pulse okay naman, 2.9. Ito milliseconds to, ibig sabihin every milliseconds nag-spray yung injector ng gasolina. Intake temp, load, map sensor, isa nito sa dapat yung titignan. Kapag less than 1 volt yan, ayan, sira na rin yung map sensor. Ayan. PP sensor okay naman, okay. So yun lang ang problema natin, merong misfire tong unit. So alamin natin kung ano. Pero pag ganito kasi kalimitan to, ignition coil to. Ayan. So update ko kayo pagkatapos natin mapalitan yung pyesa. Ito na guys yung ipapalit natin pyesa. So ito yung result ng findings natin. Ignition coil ang problema. Ayan. Binaklas natin yung ignition coil and then yung spark plug binaklas na rin natin para ma-check kung okay pa siya. At kung yung spark plug nyo ay matagal na, sabay nyo na rin palitan po yan. Ayan. So ito yung spark plug niya, kapapalit lang daw last year, kaya nilinis lang natin yan at binalik. Ayun. So ito guys, naka-drive. Ayan. Naka-drive. Tapos nakabukas ang ilaw, aircon. Wala na, okay na yung makina. Yung under niya okay na. Hindi na siya tulad kanina na namamalya. Ayan. Ito. Nasa park. Naka-aircon. Kanina kasi malakas yung ano niya, pamamalya niya kapag naka-aircon, nakabukas ang mga ilaw, tapos kapag nakalagay sa drive. Ayan. Ayan. Ngayon stable na yung minor niya. Okay. Tapos dito sa tambutso, hindi na rin yung parang inuubo-ubo. Ayan. Normal na yung under. Dito sa makina okay na rin. Hindi na rin mahalog yung makina. Yan. So naging problema dito yung ignition coil lang. Yan, pinalitan namin ng 4. Yan, ngayon okay na yung under ng makina niya. So ganun lang, kapag ang unit nyo ay 2016-17, mga more than 8 years to 10 years, at ang tinakbo ng odo nyo ay 100 o kaya mga ganito, yan, nasa 80, 85, 90 yan. Kasi yan sa pwede maging dahilan yung ignition coil. Yan. So kailangan lang ma-pinpoint kung yung talaga ang problema, kasi maraming pwedeng panggalingan eh.
So kailangan gamitin yung scanner para matukoy talaga kung yun talaga ang ignition coil na problema. Doon sa ignition timing, doon makikita yon sa scanner. Yan. Ngayon normal na yung under niya. Kahit may load, ang ano kasi, ang makina kasi, mga gasoline engine, once na magkaroon ng problema sa kuryente, sa spark plug, sa spark, yan. Kapag nagkaroon kayo ng load, like yung itong headlight, binuksan nyo, yung compressor, yung AC naka-on, bababa na yung ano na yung current flow ng kuryente. So mag-aagawan na yon. So kapag ganoon, hindi na kaya mag-produce ng ignition coil ng kuryente. Ayan. So ngayon, okay na. Kahit naka-on ang aircon, naka-on ang ilaw, at kahit i-drive mo, wala na siyang pamamal. Ayan. Okay na. Drive. Okay. Stable yung RPM. So ayun lang. Guys, pag ganyan ang Nissan Almera nyo, isa yan sa pwede nyong ipacheck yung inyong ignition coil. Okay na, solve na tong unit ni sir. Bali ito guys yung feedback sa atin ng customer na nagpagawa sa atin ng kanyang Almera. Yan, maraming salamat sir sa thought sa iyo, Sir Melvin. Thank you po sa tiwala.